Hi guys, welcome back to another video. So this is our day 3 here in Singapore, and for today we will be going to, actually nandito na kami sa Haji Lane, and then we'll also go to Sentosa Island and check the Universal Studios Globe, Siloso Beach and all that. So I hope samahan niyo pa rin ako, and let's go! So ayun guys, this is the very famous Haji Lane. So this is street full of different restaurants and different cuisines. A lot of food. So we'll just roam around, take some pictures, and then we'll see if we can grab breakfast here. And most of them hindi pa bukas kasi maaga kami nakarating dito, around 11, 12. So Haji Lane is known for different cuisines and mostly bars. So meron ditong Beryl's chocolate story, ayan. So gusto ko ng Beryl's, masarap po dyan. And then mostly pizza. They also sell, there's also bakery. So very very nice. Yan, minute a picture. Purong tayo, baka magalit sila. Isang habang street lang siya, full of different restaurants and makulay. So we'll see kung makakahanap tayo ng at least drink, hindi man kami makakain dito. So we're near the end of the lane of Haji Lane. And wala naman kaming nakita pang sarap na bilihin kasi mostly sarado pa nga. And baka hapon sila or paggabi sila nagbubukas kasi inuman nga siya. So we will just try and proceed sa Yangkun Kaya Toast to grab some breakfast. So yun guys, papunta na kami ngayon sa Yangkun Kaya Toast. Nakapag-picture na kami dun sa Haji Lane. Malapit lang din dito, madadaanan ng Sultan Mosque. So kung trip nyo magpa-picture doon, pwede din kayo magpa-picture. And mainit talaga. So magdala kayo ng payong. Meron kami payong na dala. Tamad gamitin. So yun guys, share ko lang na ito na yung Sultan Mosque. Yan, ito sa mga sikat na destinations dito. Because I think ito lang, isa lang yung pinakamalaking mosque dito. And we're walking here. Pakainit, grabe. Saka, yan, mas kita pala siya dito. Picture lang muna. Yun, sana meron kayo mahanap na kainan dito. Papunta na kami sa Yangkun Kaya Toast. So yun guys, malapit na kami sa Yangkun Kaya Toast. Ito, yan yung Yangkun Kaya Toast. Buti na lang shaded na tong area na to kasi mahirap talaga maglakad pag sobrang init kahit may payong ka tumatagos. So itong Yangkun Kaya Toast guys, along the main road lang siya. So itong right side na to, ito yung main road. So, visible talaga siya kapag pumunta kayo dito. Bakit namin siya gustong puntahan? Kasi based sa TikTok, isa to dun sa mga famous na breakfast restaurants here. So, kung makikita nyo, ayan, meron ng mga nakapila agad. So, yan, Yangkun Kaya to. Try natin kung masarap. So yun guys, nandito na kami sa loob. And base here, ang pronunciation niya pala is Akun. So Akun Kaya Toast. Medyo maliit lang yung loob niya, pero comfortable naman. So order na kami. Share ko lang din sa inyo guys yung menu. And pause nyo na lang. Hindi siya pricey guys, and okay naman yung presyo niya.
Tikman natin ang toast. Ano to, isasawsaw dun sa egg? Iyahaluin yung egg. Yung iba nilalagyan ng toyo eh. Parang di naman patuloy. It was at this moment that he knew he fucked up. Walang lasa. Okay, masarap. Crap. So yun guys, tapos na kami mag-breakfast sa Akun Kaya Toast. So papunta kami ngayon ng bus station, headed to Sentosa. And dun kami mag-spend ng afternoon namin. And we would try double-decker bus kasi gusto ng mama ko ma-experience yung double-decker bus. So guys, nandito kami sa MRT station. Papunta kami ng Harborfront dahil dun yung station papunta sa Sentosa and pasakay ng cable car. Walang masyadong tao sa MRT ngayon, hindi crowded kasi siguro dahil dead hour. It's 2:30 PM and sana hindi mainit sa cable car. Hi guys, so nandito na kami sa Harborfront Station MRT. Papunta kami sa Vivo City. Papuntang Sentosa Express. So guys, tip lang, kung mag-cable car kayo papunta sa Sentosa, kailangan kayo mag-exit sa Harbor Tower 2. And kung mag-train naman kayo, yung monorail from Sentosa to from Harborfront to Sentosa, mag-exit kayo sa Vivo Center dun sa mall. So papunta kami sa Harborfront Tower 2 kasi dun yung entrance papunta sa cable car. So nandito na kami sa Tower 2. Pag may ticket na kayo via Klook, diretso na lang kayo sa lift. Ayan, so lift to Sentosa. May Anytime Fitness dito. So, very convenient pag nag-book kayo guys via Klook. Ayan, dito. Dito tayo sa elevator. So yan guys, nasa Harborfront Station na kami. Pila na para sa cable car. So, ito yung, nandito kami sa Harborfront, lilipat kami ng Sentosa, papunta sa Sentosa Line. So guys, nandito na kami sa cable car. Nasa baba namin yung Sentosa. Ayan, lalabas ko yung phone ko. Mabilis yung cable car dito compared sa ibang cable car na nasakyan ko sa Taiwan, sa Hong Kong. At press ko yung hangin. So yun guys, kabababa lang namin ng cable car. Mabilis lang yung ride kasi Sentosa Station lang naman kami bababa. Tapos sasakay na lang kami ng isa pa cable car papunta sa US. Siyempre, at the end of the cable car merong budulan, souvenir shop, magpapabudol. So ito na yung second ride namin ng cable car. Papunta naman kami sa Merlion Station from MBL Lookout Station. Yan.
Ayun, so pasakay na kami. Cable car. Good afternoon. Mama, ano masasabi mo, ma? Ay, wow! Ako! So guys, ayun, kabababa ko lang ulit namin ang isa pang cable ride dito sa Merlion Station. And Merlion Station is the closest station going to Universal Studios. So, that's our next destination. Gusto nung mama ko na magpa-picture dun sa labas ng Universal Studios. But we're not gonna get inside because ako lang yung gusto mag-ride. Fortunately. So after ng cable car, dito kami sa MBS Station. Train naman yung sasakyan namin. Pabalik kami ng Vivo City Station. Pero bababa kami sa may Universal Studios. Hintayin lang namin yung train. So ito guys, yung map ng train nila. Dito kami sa MBS Station. Kapag gusto nyong pumunta doon sa Globe, sa Universal Studios, sa next station kay Resorts World, tapos itong Vivo City Station, ito yung closest doon sa Harbor Front. So kapag galing kayo doon sa MRT Harbor Front at hindi kayo magki-cable car, dito kayo sasakay sa Vivo City Station ng train papunta ng Resorts World Station doon sa Universal Studios. Dito naman yung Merlion Cable Car, MBL Lookout, tapos dito sa Beach Station yung papunta sa mga beaches ng hindi ng Universal Studios, papunta sa beaches ng Sentosa. Dito na yung train guys, so sasakay na tayo. Etong train na to guys is specifically just for the Sentosa stations. Dito yung MRT talaga nila, kaya medyo maliit lang yung train. Ito na kami sa Resorts World Station. Wala pang 1 minute yung ride. Sobrang malapit lang. Nakababa na kami ng Resorts World Station. And few steps away, you will see yung Universal Studios Singapore. Yan guys, so pagbaba nyo ng monorail, dire-diretso lang, then right, papunta sa Universal Studios Singapore. Hindi ko alam kung rinig dito sa vlog, pero pinapatugtog yung salamin ng Bini dito sa mga tindahan dito. Tapos, dami kainan. Just turn right and then here. And makikita nyo na yung Universal Globe. Yan. So guys, welcome to Universal Studios Singapore. Yan. So nakita ko na naman siya ulit after how many years? 2017 ako huling nagpunta dito. Kaya nakita ko siya ulit. Dito pala yung ticket counters for Universal Studios kung wala pa kayo nabubook. Pero best if you book it online via Klook. And use my promo code AMIL5OFF para magkaroon kayo ng discount sa hotels and activities all around the world. So yun guys, katataas lang namin makipaglaban sa picturean dun sa Universal Studios Globe. Kasi syempre kanya-kanyang pwesto yan dahil lahat gusto magpa-picture dito sa globong to. So try ko rin mag-picture sa ganito dun sa Japan pagpunta ko ng Japan next week. So pag galing nyo dun sa station, dun sa likod, pagdating nyo sa Globe, andito lang sa right side yung entrance ng Universal Studios Singapore. Pero again, hindi na kami pupunta dito. Hindi na kami magpupunta sa loob. Tatry ko na lang pumunta dun sa USJ pagpunta ko sa Japan. So ito yun, ang entrance ng Universal Studios Singapore. Ayan. So kaming mga may hirap ay hindi makakapasok. We, di nga. So guys, tapos na kami mag-picture taking. Meron ako nakitang parang gusto ko talaga. Pupuntahan namin. Ayan no guys. So. Oh. Yaw. So syempre yogurt lover.
Punta tayo dito. Bibili tayo ng Yao Yao. Meron din ditong Krispy Kreme and meron din Starbucks. Yan. Hello, 2 large. First one is cranberry and dragon fruit. Sauce is dark chocolate. Second one, almond, dragon fruit, and choco crock. So guys, ayun, may nag-interview sa akin, tourism officer, about tourism here in Singapore. Nagugutom na kami, kaya habang nagpapahinga, in-entertain namin siya. Ayan. Ayun, pag in-interview ka pala niya, tinapos mo, may libre kang Merlion pin. So ayun lang guys, pabalik na kami ngayon sa MRT station sa Harbourfront as we are headed to Mustafa. Doon naman kami mamimili ng mga perfume and kung ano pang mga ibang pwede namin mabili. Salamat sa panonood, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel, like, and share my videos para naman dumami naman yung subscribers ko, parang 2 pa lang ata. Guys, pupunta tayo sa Mustafa Center. Isa yun sa mga sikat na shopping destinations dito sa Singapore. And from Vivo Station, sasakay lang tayo ng MRT ng Purple Lane papunta sa Farrer Park, kung saan walking distance na lang yung Mustafa Center. Let's go! Lalakad kami ngayon dito sa Vivo City. Hinahanap namin yung MTR station papunta sa Harbourfront. And then from there, sasakay lang tayo ng Purple Lane papunta sa Farrer Park. Itong Vivo City is parang mall. Mall siya actually, na nagko-connect sa Sentosa papunta dun sa MRT station na Harbourfront. Uy, mukhang may time zone dito ah. Dun, may time zone nga guys. Hindi ko lang alam kung yung card natin ng time zone gumagana dito. Ayan, may time zone. Guys, nakababa na kami ng MRT and naglalakad kami ngayon papunta sa Mustafa Center. So from Farrer Park, medyo malayo-layo ng konti, 4-minute walk, pero kaya naman and achievable naman. So dito kami sa Skechers guys, magtitingin na yung papa ko ng Skechers bilang fan siya ng Skechers. Meron sale dito, minimum of 2 items 10% off, minimum of 3 items 25% off. Dito to guys sa City Mall papunta ng Mustafa Center. So ito yung prices nila, may $119, $109, and ito mga 119, mga slip-on shoes. Ito. So paglabas nyo guys ng City Mall, dito kayo mapupunta sa Kitchener Road. Tatawid lang kayo sa kabila, papunta sa Mustafa Center. Tatawid na kami. Dire-diretso lang to. So guys, nandito na tayo sa Mustafa Center. Ayan. Correction guys, sa kabila pala ng Mustafa Jewelry yung Mustafa Center. So dito kami papasok, hindi dun sa jewelry. Pero magkatabi lang sila. Ayan. And so welcome sa Mustafa Center. Punta kami second floor guys. Yung first floor nila puno lang ng mga supplements and ng mga daily needs. Dito naman sa second floor parang groceries. Per floor iba-iba. Yan, ito groceries. Yan, food yung nandito. Ito may mga bread. Punta kami dun sa gadgets. Nakakaligaw dito guys, hinahanap namin yung pataas.
Daming tinda, grabe. Sobrang tinda. Itong floor na to intended for groceries lang. Hindi pa namin naabot yung mga perfume. Siguro sa taas pa. Dito na ba? Ayan guys, nandito na kami sa basement 2. Pababa pala dito. Ito na yung mga gadgets. Ayan. Yung mga appliances. Tapos, yung mga microwave. Dito mga cookware. Dito mga espresso machine. Ito, meron ditong toasters. Pati itong pamatay ng lamok, marami. So, pupunta kami sa perfumes. And pero may mga gadget area din dito. Sisilip lang tayo, baka mura yung mga gadget. Yun guys, sa likod ko yung mga jewelry. Isang floor, puro jewelry lang. And so, packet kami ngayon dito naman sa perfumery. Ito lang yung pinunta namin dito actually. Yun, feast yourselves guys. Sobrang daming perfume. And bawal ang fake dito. Kaya may mga hindi makapunta dito. Charot! So, maraming iba't ibang body spray. Tapos dito mga female body spray. Tapos ito, yan, meron Nike. Ito Adidas Dive. Ito, gusto ko to eh. This one is how much is this one? Check natin. Walang presyo. Kutuban mo lang daw. 750. 750 lang siya. So, mga 400 pesos. Mura. Mura siya compared sa Philippines. Yan, may mga iba't ibang perfume din dito. Ang bango dito sa floor na to guys. So, may mga Nike women, may Adidas. Tapos, ito may David Beckham. Classic. Nahanap ko yung David Off. Napabango. Yung nililinis pala nila yung mga stante, kaya nawala yung mga ibang perfume. Nilipat nila ng area. So, ito na. Kita na natin yung mga ibang perfume. So, sana meron ng Clinic Happy. Yan. So, nahanap namin. Ito yung Clinic Happy for men. Mabango to. Tapos meron din ditong Paco Rabanne Invictus. Dito na kompleto na yung mga pabango. So, hanap tayo ng mura. At pwede nating iuwi sa Pilipinas. May mga Versace na perfume. Ito Sunflower. Ito Burberry. Ito mga Arden. 2,428 Elizabeth Arden. Mura na. May mga naka-sale pala dito. Kasi ito Hugo Boss. Ito may Miyake. 2,490. 2,450. Parang gusto ko niyang Miyake kasi mabango yung Easy Miyake. Oh, may Kenzo din. Guys, meron din silang Kenzo. Mukhang ito na yung nabudol sa akin guys. Kasi itong Easy Miyake, 118 buy one take one na siya. Tapos yung Clinic Happy, $52. Mama, papa, kuha pa kayo ng tag-isa. Nilibre ko kayo. No. Ito na ang mga nabudol. Bayaran na ng mga nabudol. So guys, tapos na kami magbayad. Papunta kami ng GST counter para mag-apply ng tax refund. For purchases over $100, eligible kayo for tax refund. So yun guys, nakapag-apply na kami ng GST tax refund. I-claim namin yun pagdating namin ng Changi Airport pag-uwi ng Philippines. Ito yung mga napamili namin. Ang bibigat kasi puro perfume. Happy naman lahat kasi yun yung pinunta talaga namin sa Mustafa, yung perfume nila. Malaki kasi yung difference sa price. So pabalik na kami ngayon ng MRT at maghahanap kami ng makakainan.
Hi guys, so nakabalik na kami dito sa hotel. After namin kumain, nag-grab na kami pa uwi. Kasi may work pa and pagod na rin lahat. Ang bibigat ng mga nabili namin sa Mustafa. I'll try to post the picture of the things we bought there. And yun lang, magpapahinga na kami ngayon at pag-work ako tonight and excited ako para sa day 4 tomorrow. So if you haven't done so, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.